Nga sa panglalaso nitong si Attorney Renan, naniwala itong si Attorney Era na walang ibang gagawa sa kanya noon kundi ito ngang si Lilet dahil ito lang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Sa kanya na sinabi ang lahat kung kaya't ito'y kanyang kinumpronta, ngunit pabibigil lamang si Era dahil hindi talaga aamin ni Lilet yun sapagkat wala naman talaga siyang ginawa. Baka na yun itong si Attorney Alon nang sa ganon tira nga silang dalawa. Lalo't sinabi nga ni Era na ito ngang si Lilet na kanyang kapatid ay tela tumututol sa kanya at nagdududa sa pagkatao nga nitong si Renan. Sinabihan din siya na wag na muna agad-agad magdesisyon lalo na tungkol sa pagpapakasal dahil ito'y hindi madaling bagay. Kailangan pinag-isipan ito ng mabuti. Dahil doon na-provoke nga itong si Renan, gumawa siya ng eksena kung saan maging kaaway ang dalawa at bubuwagin niya ang namumuong samahan ng magkapatid nang sa ganon makuha niya ang atensyon nitong si Era. Ngayon ay galit na galit si Era sa kanyang kapatid na si Lilet sa pag-aakala niya na ito nga ay nakamove on na. Iniisip nito na may galit pa rin itong si Lilet kung kaya't pinakalat niya ang naturang video ng matanda. Pinag-uusapan pati siya sa loob ng kanilang firm. Pinagtitinginan siya. Alalang-alala siya sa kanyang sitwasyon lalo sa kanyang reputasyon sapagkat masisira siya ng mga tao lalo't matagal na panahon yun. Matagal na rin siyang nagbago at kinalimutan ng mga nangyayari. Ang pangyayaring yun ay aksidente lamang. Malungkot na malungkot itong si Lilet nang umuwi sa kanilang bahay. Ang talinging nasa sandalan at naiiyakan niya ay walang iba itong si Court. Nanghihinayang siya dahil kung saan nga na magkalapit na silang dalawa ay saka naman mayroong eksenang ganun. Alam niya sa kanyang sarili niya hindi na ginawa ang bagay na yun. Gusto na nga niyang protektahan itong si Era at sinabi lamang niya ang tungkol kay Renan dahil sa talagang may kutob siya nakakaiba dito kay Renan. Tingin niya ay may lihim itong tinatago. Ganoon ang nangyari, hindi siya titigil lalo't alam niya na nasa panganib ang kanyang kapatid, may gumagawa noon sa kanya nang sa ganoon magkasira silang dalawa. Kailangan niyang alalayan ang kanyang kapatid, ayaw niyang iiwan itong sa ere lalo't wala nang ibang makakaligtas dito kundi siya lang na kapatid din itong si Lilet. Kung kaya't kahit itataboy pa siya ng paulit-ulit ni Era ay gagawin niya, babalikan pa rin niya ito at susuyuin ang sa ganoon ay magkaayos sila. Sa kabilang banda, ito namang si Patricia ay patuloy na nga na maniningil ng kanyang utang dito sa kay Renan. Subalit si Renan ay sinabihan na kumalma at mag-relax na muna dahil makakabayad din siya ng utang sa oras na nga na ikasal na nga siya dito kay Era sapagkat naniniwala siya na mag-oo na nga itong si Era at yun ang sagot sa kanyang mga problema. Ngunit sinabihan siya nitong si Patricia na nakakasigurado ba siya na sasagutin siya nitong si Era, gayong bising-bising nga itong si Era sa pag-iintindi sa iskandal na lumalaganap ngayon sa kanya. Kaya naman mag-iisip ng paraan itong si Attorney Renan Alon nang sa ganoon magmukha siyang hero dito nga kay Attorney Era. Yun nga ay gagamitin nga niya ang programa nga nitong si Court kung saan dadaan nga niya sa live broadcast at social media nang sa ganoon malinis ang pangalan nga nitong si Attorney Era at ikikredit nga sa kanya. Nang sa ganoon ay humanga sa kanya itong si Era at magtiwala ng husto dahil lalabas na siya ay parang bayani nga nito at niligtas niya ang pangalan nga nitong si Era. Tuluyan kayang magwagi itong si Attorney Renan Alon sa kanyang mga maitim na plano at makukuha kaya niya ang kanyang ninanais kung saan mapa-oo at mapakasalan niya itong si Era at susunod si Era sa kanyang mga kagustuhan. At ito na kaya ang way para tuluyang magkalayo ang magkapatid at tuluyang sumama nga itong si Era dito kay Attorney Renan. Mapapahamak na ba ng tuluyan itong si Era? Yan ang ating pakaabangan kung ano din ang magiging hakbang nitong si Lilet. Lalo't nabatid niya na may masamang motibo itong si Renan sa kanyang kapatid lalo't minamadali niya na pakasalan ito matapos malaman na meron itong may malaking mana na makukuha sa mga magulang.